dito. Kaya lang hindi na sila nakatuloy at yun nga, kahit walang bagyo, ang tindi ng habagat. Kaya nais kong ipakita sa inyo yung konting interview sa ating mga IP at kabarangay. Ilagay ko sa inyo, matanda na ako rito. At mga nag-1950, nandito na ako. Kinamusta naman ko yung kung security? Hindi ho. Sinabi nila na may dadali mga sila. Paksili ka, kukunin nila yung 1,600 plus hectare. Ang BCD po, nagpapadala sila ng letter sa mga farmers. 30 days notice. 30 days notice na to vacate the profession. Dito rin, sa Air Force, papadala din ng letter. Ang Air Force po, matindi, 10 days. To vacate the land. Ayaw namin ang pagpilihan ito. Mas gusto namin ang lupa. Kasi ang lupa, yan ay dito kayamanan ng ating mga kabarangay. Ayaw namin ang pagpilihan. Gusto namin ang lupa. Actually, nag-umpisa kasi yan siya sa nung may tumulit ng mga farmers dito sa Basicho, Binyayan, na May IP. sila kasi nagsabi daw yung BCDA na magsusukat sila sa loob. Then tinanong namin, para saan? Kinausap ko lang personal sila. So ang instruction niya, magtawag ka sa mga BCDA. Sinabi na nila na itatayo yung vaccine. Ang nangyari po kasi is, walang public consultation, walang public coordination sa LGU, ang BCDA, regarding sa itatay ko nila. Kinamusta naman ko yung kung security? Hindi ho. Nagbigay lang sila dito. Nung tawagan mo namin sila ni Seth, after a week tayo, more than a week, dumating yung staff nila dito, si Ma'am Cesar. Sinabi nila na may tatayo sila. Paksili ka, kukunin nila yung 1,600 plus hectare. So, ang ginawa po ni CAP is, nagkaroon kami ng public consultation, parang LGU at saka mga farmers, hindi kasama yung BCDA. Tinanong namin yung salubin nila kung matutuloy yung vaccinigas, ano yung plano nila. Ang pinupunto na mo ng LGU, i-educate kami ng vaccinigas at saka ng BCDA. Bakit di sila magpadala ng representative ng vaccinigas para i-explain sa buong mamamayan ng O'Donnell, Santa Lucia at mga affected barangays kung ano magiging effect para makapagtanong kami. Ilagay ko sa inyo, ako, matanda na ako rito. Mas mga nag-1950, nandito na ako. Dito sa pupunta ito, ang kopya, marami pang mahol. Libre pa ko, ayong panahon na ngayon, napipitin yung ICUA. Mayroon ko naman konting naipon ng lupa. Kung sabihin ko sa inyo, di bababa at 20 hectares. Eh, ako naman, marami kong anak, 12 yung anak ko. 12. Kung nandito ka, meron ka naman pagbibigyan. Tama ba yun? Yun, dumating yung BCA, ang gusto nilang bayaran, yung 5 hektarya. Paano yun? O, yung mga ato ko, tsaka yung anak ko, kaya nandito na ko, para may bigay ko sa mga anak ko. O, yung sobo sa 5 hektarya, may bigay ko sa mga anak ko. Ayaw nila. Ang pwede lang sa pagtutugtog sa mga trabaho. Sa mga labor lang sila pwede. Habang nandiyan ang aktividad, may trabaho. Pagkatapos na yung aktividad, wala ng trabaho. Paano ang tao mamamayan ng bisibigayan? Yung bababa ang pinag-aralan. Kaya po, sana, pinanawagan kami sa Matang Senagaya ni Marcos na matulungan kami dito sa bisibigayan. Barangay O'Donnell dapat tabla. Yun lang po, ang hindi natin sa kanya. Tulungan na kami. Hindi mong mga
Okay, so marahil narinig na rin ninyo yung daing ng iba't ibang mga magsasaka sa O'Donnell, Camp O'Donnell, Barangay Aranguren, Santa Lucia. At ang balita 300,000 pesos daw ang inaalok para sa 5 hektarya. Kung labis pa yung pag-aari na lupa, hindi na daw kayang bayaran, libre na. So yung iba dyan, may 10, 10 at iba pa, hindi na raw babayaran yung labis sa 5 hectares. Pagkatapos nun, meron rin mga IP na sana darating, kaya lang ang lakas ng ulan. At ang sabi naman, yung kanilang burial grounds, na-report na rin yan sa media. At alam naman ninyo na nung August 26 pa na-receive ito at tulad ng ibang kasamahan ko, gumawa tayo ng resolution to investigate. Pero ako'y kinakabahan dahil hanggang ngayon, dahil busy nga kami dahil sa impeachment, bukas may commission on appointments at iba pa, dahil dito nagkakabisi-bisihan at hindi natututukan itong Paxilica. Samantalang nagkakagulo na sa ibang barangay sa Tarlac at pati yung ating mga IP talagang nanganganib. Ngayon, marami nang nasabi tungkol sa Paxilica. Nagulat ako at natanggap ko sa aking komunikasyon ang isang alleged draft architecture of a proposed ESC framework in the Philippines. Sinasabi na ito yung dokumento na pinaiikot ng DOJ for approval ng iba't ibang mga kasamang mga department. At ang tinutukoy nito, ang sinasabi, ito yung framework layer by layer, revised configuration. So, ang nakakagitla lang dito, bakit kinakailangan ng tinatawag na joint venture to own the land? Hindi ba Pilipinas ang may-ari ng lupa? Bakit hindi BCDA or di kaya yung iba't iba pang GOCC na 100%? Nakakakaba ang nakasulat dito dahil kahit sabihin pa nila na 60-40 yung joint venture sa land ko at 60% yung Pilipino, yung 40% halos may-ari na ng lupa. Nagiging master tenant siya at siya na ang mamamahala sa pagpapatakbo nitong special eco zone. Kung talagang kailangan ng JV, bakit may master tenant pa? Hindi ba pwedeng normal na economic zone yan tulad ng iba, ng Subic, ng Clark, ng iba't iba pa? Bakit kinakailangan pa ng master tenant para sa leasing? Parang binigay na natin dyan sa land ko lahat ng kapangyarihan at siya na ang may effective control sa hub. At bakit ganon? The master tenant is not Filipino. The JV is 60% Filipino. Bakit tini-turn over natin ang control sa mga dayuhan? 1,600, sabihin nila na pumapayag at nasa batas natin na may 99-year lease at pwede naman yung lease sa ating sa konstitusyon. Nakakakaba pa rin dito sa tinatawag nilang Layer 4 governance na magkakaroon ng joint zone authority and committee. Ito, makikita natin na lahat ng desisyon ay gagawin ng committee. Lahat ng desisyon tungkol sa mga leasing, sa management, at iba pa. So, nakakapagtaka din, kung paano makukuha ng JV yung 60% ng lupa. Alalahanin ninyo, 60% to ng 1,619 hectares, libre. Bakit hindi bibilhin? Wala bang makikinabang dyan itong mga magsasaka na inaagawan ng lupa sa 300,000 pesos? Yan na ba yan? Hindi ba dapat fair market value kung papayag silang magbenta? Pero nakita naman ninyo, sa kanila, mas mahalaga ang lupa at ginintuan talaga. If it's the BCDA who will own 60% of the JV and the foreign company will own 40%, hindi ba dapat bayaran yung 40% na yan? Kaya nakakalito. Have we surrendered
arbitration, mediation, dito ang liwanag na ibibigay na lamang sa tinatawag na bagong Pax Silica Court of Commerce. Ito sa New York. Isusurrender na ang kapangyarihan at jurisdiction sa New York. And under the U.S. Federal Arbitration Act. Hindi po ako tutol sa Pax Silica, ha, liliwanagin ko. Inaasahan natin at kailangan natin ang investment, higit sa lahat sa high-level manufacture. Gustong-gusto natin pumasok ng AI at talagang makakatulong sa Pilipinas kapag nagkaroon ng libo-libong mga trabaho tulad ng ipinangako ng SONA. Kinakailangan talaga alamin natin to. Ang akin na lamang, aralin natin to. Sana mali ako at hindi totoo itong dokumentong to. Pero mukhang umiikot na to at maraming komento na yung iba't ibang department at yung may kinalaman dito. Kung babasahin ng maigi, the exchange of notes will include sovereign immunity, survival protection for all investors, waiver of enforcement, mechanism to separate commitments, at pagkatapos ng 99 years, may recognition pa at no disturbance of the investment. So labis pa to sa 99 years, nakaka-nervous yata. So kinakailangan ipaliwanag sana o iklaro ng ating pamahalaan kung ano yung mga concession na binibigay natin sa mga mag-i-invest. We have to determine also if this is a treaty or an executive agreement. Kasi hindi maliwanag kung talagang executive agreement to, di ba dapat temporary lang yan. At saka di ba dapat kuan lang yan, operational, admin details ng gagawin. Yun lang naman ang executive agreement. Pero kung babaguhin ang batas ng Pilipinas, kung napakahaba ng panahon na halos lampas pa nung 99 years, palagay ko, ibang usapan na yan at kinakailangan na tignan ng maigi at alamin kung talagang treaty ito. So ito yung pinagkakabahan namin na merong ganitong papel. Pagkatapos kung titignan ninyo yung Pax Silica, ang parating binabanggit lamang yung mga jobs at saka investment sa AI at yung mga data center. Pero pagbasahin ng maigi yung pinirmahan ng Pilipinas, tatlo yan. So, may 3 strategic assets. Ito yung critical mineral reserves. Yan yung natural resources ng Pilipinas na yun na naman sa ating konstitusyon, pag-aari ng Pilipino. Ikalawa, nandyan yung 5 decades of semiconductor assembly, testing, and packaging that could be upgraded. Pero kung i-upgrade, hindi ba dapat sabihin manufacture at saka may forge? Bakit assembly na naman? Napako na tayo dyan ng 1970s pa. Higit 50 years na tayo, puros assembly lang. Tapos may mga tariff pa. Ikatlo, strategic geographic location in the first island chain, proximity to the Taiwan Strait and the existing security alliance. Tulad ng sinabi ko, uulitin ko, hindi po ako kontra sa Pax Silica. Gusto ko lang malaman kung bakit may mga provision na sa palagay ko ay tutol sa ating saligang batas, marahil mamimiligro ang ating ibang batas, at higit sa lahat, nakakatakot dahil lalawak at titindi ang ating exposure at geopolitical risk because of these essential supply chains for the United States that may be perceived to be clearly established against China's lock on the rare earths and other critical minerals. So, yung ibang bayan sa
ASEAN, katulad ng Thailand, hindi pumayag. Gumawa sila ng Siam Silica, an alternative framework, kung saan talagang maliwanag nakalista. Isang semiconductor fabrication plant, fabrication hindi assembly, tayo assembly pa rin. Ikalawa, may advanced packaging, 2 pabrika. Tapos 8 design houses, design firms for integrated circuit. Ayun, high level na yon. Tapos meron pa silang technology transfer, tuturuan pa yung kanilang mga estudyante, tapos yung workforce development, at dadagdag pa sila ng mga programa sa eskwelahan. So, ito lang, i-share ko sa inyo na habang tayo ay abala sa iba't ibang problema, higit sa lahat yung habagat at namamatayan pa tayo, siguro kinakailangan na rin madaliin itong investigasyon ng Pax Silica at itong alleged document being circulated by the DOJ so that we can study it properly and thoroughly. Yun lang po. So, kung may ilalabag sa salig ng batas, pwede po itong questionin sa Korte rin. Well, ang totoo, bali-balita lang to. Inaasahan ko na mali ako, na hindi tama itong dokumentong to, pero mukhang ito na yung pinag-uusapan kasi nakakita na rin ako ng mga comment tungkol dito. Dinidiscuss pa naman to, hindi naman siya final. Nakakakaba lang kasi ifa-finalize daw by November. Ilang buwan na lang yun. Wala pang 3 buwan. Ifa-finalize na raw to. So, bago ma-finalize, pwede ba? Hihingi ako ng tulong ng media. I-expose po natin to para mapag-usapan, mapag-aralan ng labis-labis at talagang hindi tayo papasok sa tutol sa ating konstitusyon at mga batas. So ma'am, DOJ nagpapaikot nitong documents na ito. Yun ang sabi. Saan po mga ibang... Alam mo naman binigay lang yan sa akin. Alam mo naman, yung mga dagang dingding. Marami ako nun At saan daw po mga ibang concerned government agencies pinapaikot? Yes, at nagko-comment na raw. Yung iba, may nag-comment na rin daw tungkol dyan. At parang sang-ayon naman sila na okay siya. Para sa akin, sa tingin ko, nanganganib tayo dyan. Maraming nagsalita na tungkol sa tubig, no? Ang requirement ng tubig na talagang, ang sabi nga, umuulan na lamang kapag bumabagyo at kulang na kulang ang tubig. Isipin mo, lahat ng irigasyon. Ang Central Luzon ay rice granary ng Pilipinas. So, ano ba yan? Pag inubos yung tubig dyan, yung mga kaseknan, yung ating mga ambuklaw, lahat ng mga dam natin, lumang-luma na, nasisira pa. Ayun, at yan ang problema natin, yung tubig daw, kasi nga, nag-overheat lahat yung mga data center. Yung electrical, sabi 16% of the Philippine production of electricity will go to Pax Silica. Sa katutak na brown out yung Visayas at Mindanao, ibibigay pa natin yan. Pag-aralan natin maigi at ako'y kinakabahan dahil alam naman natin na hindi ganun kasimple. Ang hindi napapag-usapan pero klaro na nasa Pax Silica yung critical minerals processing. Ang sabi nila, hindi naman daw huhukayin ng Central Luzon kasi wala naman daw critical minerals dyan. Yung critical minerals, parang sinasabi yung mga nickel sa Surigao, etc. Pero, ang sabi nila, dadalhin daw lahat yan doon sa Pax Silica. At napakakomplikado. Alam natin kung gaano kakomplikado at gaano kadumi ang midstream processing niyan. To the point na sabi nga, highly toxic ang processing. At kung minsan, radioactive pa. Kaya, kinakabahan tayo dyan kasi malalason, pati yung tubig, ano yung strict regulatory policies natin dyan, kulang na kulang tayo sa regulasyon. Kasi nga, yung napakadami ng vulnerabilities sa western supply chains dahil ang China ang may-ari ng 80 to 90% of rare earth and graphite as well as 70 to 80% of lithium and cobalt.
So, kukunin yung sa atin, ipoprocess dyan sa area ng Clark, gitnang-gitna yan highly populated zones yan. Paano naman tayo magsusurvive ng toxic and radioactive materials? And of course, there's also the alternative development now na you mine the waste. Yung mga tailings, i-recycle, spent electronics, baka dapat pag-aralan rin yun at medyo mas safe at malinis yun. So, yun lang. Isa na lang, target na finalize by November and then ang completion? Yun ang under- announcement na by November, parang yun ang in-announce nung nagpirmahan sila nung Abril. 'Di ba nung Abril nagpirmahan ang Pilipinas at si Yusek Yusek Rodolfo ng DTI-BOI ang siyang pumirma sa atin. Kaya lang, tinatanong ko, kung ganito kalaki, ganito kalawak, sapat ba ang isang Yusek, kahit isang magaling na Yusek katulad ni Yusek Rodolfo? Ang agreement nun kasi November hindi, ang sabi kasi, nung 16 April, sumama tayo sa Paxilica. With many other countries, hindi ko sinasabi na tayo lang. Pero ang sabi ng BCDA President, framework agreement negotiations are ongoing, intended for contract signing in November this year. So ma'am, kapag nag-conduct ng Senate hearing, sino yung mga pangunahing dapat magpaliwanag dito? Well, unang-una, syempre, yung mga kausap natin na mga magsasaka ang tinuturo yung BCDA. Maliban sa BCDA, siguro tanungin rin natin ang DTI. Halos lahat ang DND rin kasi at saka yung DFA, gangho na gangho sila. Ang DOJ, kailangan rin kausapin kasi sinasabi, ang nagpapaikot daw nito ay DOJ. Pero sa pakiwari ko, yung pagkasulat niya, hindi siya sulat ng Pinoy. Wala. Nag-aalala lang ako kasi iba yung format. Parang hindi ko kabisado yan. First time ko nakakita, unang-una ginamit yung pangalan architecture. Di tayo gumagapa, di ba? Parang draft. Parang ganun, draft framework. Basta, iba yung itsura ng pag-Pilipino. Kilala natin yung sariling atin. Nagtataka lang ako saan to galing, kung talaga bang karapat-dapat na ikutin ito. At sana, nagkakamali tayong lahat at hindi ito ang masundan. Total, hindi naman siya final pa hanggang November pa. Pero maikli na yung panahon. Kasi, binigay na sa amin yung budget, busy tayo dito. Mamaya nakalimutan natin, pinirmahan na pala. Are you asking Senate President Gatchalian po na gawin din itong priority? Kasi nga ma'am, sabi nyo, busy kayo sa impeachment trial, magkaka-budget deliberations pa, so very tight na po yung Oo naman, schedule. syempre nananawagan tayo sa Senate President at pati na rin sa mga department na aralin itong maigi. Kasi gustong-gusto natin na magkaroon ng malaking investment sa Pilipinas at tunay na gagawa ng trabaho. Pero kung ganito rin lang, parang nakakakaba. Baka mas peligroso pa to. Baka Pero malagay tayo sa alinlangan nito Ma'am, kaya lang baka maging concern yung hindi pa po nabubuo yung committees as raised by Senator Rafi Actually, Tulfo last night. nabubuo na yung mga committee. Ang totoo, buo na naman yung committee. Ang problema lang namin kung ano ang mangyayari sa mga minority members na 3 na wala rito. Yun ang problema namin talaga. So may gusto na sabihin sa nadaraanan mag-join minority sa mga politiko. May lista na kami. Nagne-negotiate lang kung paano gagawin dun sa 3 namin na hindi makapasok, hindi makapag-participate at ang sinasabi hindi rin boboto. Ano yung sabihin, anong gagawin sa 3, meaning gusto nyo rin po maging members pa rin Yes, sila? of course. Kahit papano senador naman sila. Hindi naman sila nahatulan. Ba't naman ganyan? So negotiation pa po para maging members sila ng standing committees? Kasi ma'am, may chairman na pag ginawa ng chairman yung hindi dalawa. lang yung committee ang issue. Yung issue namin is yung participation. Pero di ba, So medyo stuck up kami doon. Sa totoo lang.
Pero, di ba, Mas mahalaga kasi yun. But that's not what I'm here for. And I'm not competent to, sabi nga nila dyan, na not competent to answer. At kinakailangan siguro, hayaan muna natin na mag-caucus at matapos yung usapin. Opo, pero manong committees po dapat ang mag-hearing tungkol sa Paxilica? Economic Affairs, Blue Ribbon, or ano? Ang dami nga eh. Ang dami nga sangkot nito eh. Apakadami, pati agriculture, kailangan malaman kasi paano yung food security. Ang dai-dai nga committee, hindi ko sure. Ma'am, Committee of the Whole, will you push Committee of... Kung pwede rin naman. Pero baka mas matagal pa yun. Andyan na naman kami sa plenary, wala nang time. Sa akin, kung ano yung pinaka-expeditious, gawin na natin. Kasi napakalapit na nito. At kung totoong mag-i-invest ng bilyon-bilyon, mawala pa yung pagkakataon, yung opportunity natin para rito. Ayoko naman mawala. Yung akin lang, ilagay naman sa tama. Parang may alternatives naman, katulad ng Thailand, ng ibang bansa, na nakisapi, pero hindi naman sinurrender ang kanilang jurisdiction at kapangyarihan. Ma'am, kapag may patupad ang Paxilica, magbe-benefit na ba ang Marcos administration o next administration na makikinabang? Well, medyo nagmamadali, ano? Ewan ko kung pakinabang, pero naaagawan ang mga magsasaka. Mabilis. Kaya nakaka-nervyos. ma'am, dapat bang Pero maghihintay si... nakita natin, di ba, Selly, yung sa Thailand, ang liwaliwanag, 1 factory na ganito, 2 factories na ganyan, 8 design firms, ganyan. Ang liwanag kung ano yung investment. Tayo hindi tayo sure. Ano ba talaga yung investment? Kasi daldal pa lang. Tapos sila ang may hawak ng lupa. Ang master tenant, hindi naman atin fully. Hindi naman fully BCDA. Kaya, yun ang kinatatakutan natin. Hindi tayo sure. Dapat maliwanag, di ba? Kung sino talaga mag-i-invest, magkano, alin. Hindi dapat yung ganyan. So, yun nga, Ma'am, dapat I enjoin you to study this at pag-usapan natin ng maigi kasi mahirap na kung hindi natin pag-aralan ng mabuti. Ma'am, dapat bang maghinay-hinay si PBBM, ang administrasyon tungkol dito? Well, wag naman maghinay-hinay na mawala naman yung pagkakataon. Sayang naman. Ang akin na lang is aralin natin what concessions are we giving? Are we actually surrendering jurisdiction and sovereignty over this land area, this vast land area? Is this really a treaty or an executive agreement? Pagkahaba-haba ng panahon, pagkalawak-lawak ng lupain. Kung treaty yan, I'm sure, wala naman tututol kung maganda para sa Pilipinas. Walang problema yun. Mabilis pa kami sa alas 4 pipipirma dito ng treaty kapag maganda. Pag walang issue, mabilis lang yan And if there is, for example, an agreement requiring tax incentives, kasi parang dun patungo, hindi binibigay under the present law, baka kailangan na naman ng congressional action. So yun lang ang akin. Aralin natin ng maigi at gawin natin properly. Ma'am, baka gusto niyo lang po mag-comment dun sa sinabi po ni dating Secretary Bonoan na meron daw pong discretion si Senate President Zubiri, former Senate President Zubiri. Not competent na naman ako. Mas maigi siguro kausapin niyo si sa Migs. leadership funds. Maybe we should ask Senator Zubiri. Hindi ko alam yun Wala akong alam dun Ma'am, meron pang Pasensya. ibang minority senators din na nabanggit si Buro. I think you have to interview them. Wala akong alam tungkol dyan Sorry, nabanggit din daw po yung pangalan nyo ni former Secretary Bonoan, no? Ano Sabi daw po niya, nagpasalamat daw po kayo sa assistance niya with regards to infrastructure projects, ma'am. Any comment on that po? Hindi ko alam, nagpasalamat saan. Parati naman ako nagpapasalamat sa lahat ng department kung meron silang gagawin sa Ilocos Norte. Kailyan o kababayan ko si Secretary Bonoan, hindi ko alam kung anong pasasalamat ang tinutukoy dyan. Nagpapasalamat rin naman ako kay Secretary Gatchalian, dati Secretary Erbosa. Parati naman kami magalang sa Ilocos at kinikilala ang utang na loob. Okay. Pero hindi ko alam kung ano yan Thank you, Sen. Ma'am, Po. kung treaty po yung Paxilica, so dagaan dito sa Senate. Kailangan naman. Oo naman, pero like you saw, di ba kagabi, ang bilis-bilis yung mga New Zealand, wala namang hassle, wala namang kahasal-hasal, gawin na, kung maganda, di gawin na, para maayos at walang butas, walang magtatanong, wala tayong sabit. Opposing it.
talaga. No, not at all. Syempre, maganda yan Kung talagang magle-level up ang Pilipinas, maganda. Pero ayoko na maging toxic and radioactive yung buong Central Luzon dahil sa critical materials processing. Ayoko mawalan tayo ng food security dahil wala ng tubig at yung mga lupa inangkin na nila. Tapos, anong gagawin natin pag inubos na 16% ng buong Pilipinas na kuryente? Maraming problema. Higit sa lahat, ayoko